Mga kapatid, bakit tayo nandito? Nagrebelde. Tama, nagrebelde tayo. Hindi na tayo maging mahirap sa hinaharap. Sa ating mga anak at apo, huwag na maging mahirap. Sugod. Sugod. Bumanat ng mga pana. Isang grupo lang ng mga walang kwenta. Patayin sila. Umusad. Hindi ko inaasahan. Ang grupo kong pinaghirapan, ganoon lang kadaling matalo. Boss, hindi naman nating kasalanan, sobrang lakas lang talaga ng kalaban. Ang mga kaldero at mangkok natin, hindi talaga kaya. Nga, boss, baka pwedeng sumuko na tayo? Tungkol sa digmaan, pera ang labanan. At ang kulang natin, pera. Kung mayaman ako, bakit pa ako magre-rebelde? Pero kung wala tayong pera, paano tayo magre-rebelde? Walang pera, walang rebelde. Pera. Nasaan ang pera ninyo? Boss, kaming tatlo, dahil mahirap, kaya nagtulungan para makalabas mula sa pugon at magkadikit. Saan kami kukuha ng pera? Mukhang tayo'y talagang pang-apo lang ang kapalaran. Nga pala boss, may dugo ka ng dragon, nakakapag-ugnay sa tatlong mundo. Baka pwedeng ipasunog ng apo mo para sa atin. Putang ina, nakakapagod yon ng dugo. Gusto mo ba akong mawalan ng lahi? Bakit hindi ninyo ipasunog ng mga apo ninyo ang pera para sa inyo? Boss, nakalimutan mo ba kami? Wala na kaming lahi. Nga. Mukhang ikaw na lang ang pag-asa, apo. Apo. Puta. Pagod na pagod sa overtime. Narinig ko na naman. Coach Han, bahay ko to. Hinahawakan-hawakan mo ako, hindi ka ba natatakot sa asawa ko, na bigla na lang umuwi? Hindi ba't ikaw ang unang nanukso? Wala akong ginawa. Ang sama mo, Coach Han. Ang tanga talaga ng asawa mong yon, ang berde. Aw, nagtatrabaho, nang husto sa labas. Sino ang mag-akalang para sa babae ko pala? Hindi naman kami ikinasal at hindi rin kami natulog. Kung matutulog man, sayo. Zhao Qian. Anong ginagawa mo? Bakit ka umuwi? Hindi ka ba nagtatrabaho? Araw-gabi akong nag-o-overtime para kumita, binilhan kita ng bahay. Hindi kita pinapayagan magtrabaho, sa bahay ka lang, 3 taon na. Hanggang ngayon, hindi kita hinawakan kahit kamay lang. Ikaw, itong lalaki nito pa. Kung kasing tapang mo si Kuya Tsu, matagal na kitang pinatulan. Louis, ano nang gagawin mo? Binabalaan kita. Kung mahawakan mo si Kuya Tsu, gugulpiin kita. Hanggang ngayon, tinutulungan mo pa rin siya. Ano, birdie? Sasapakin mo ako? Sex, dito. Si Kuya Tsu, hindi kaya patay na siya. Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay yan. Kahit mamatay, walang problema. Huwag kang magpanik, kuya ko ay nasa sindikato. Ano nang dapat nating gawin ngayon? Ano pa ba? Dahil gusto natin ng thrill. Sige na, tuloy-tuloy na to. Apo, ako ang lolo mo. Mag-abot ka ng pera. Lolo. Panaginip lang to, panaginip lang talaga to. Oras na para magising. Hindi ito panaginip. Napatay na ba ako ni Hansu? Lolo, patay na ako. Napakawalang kwenta. Wala nang magpapatuloy sa angkan nating Lu.
Ay, kawawa naman. Anong patay-patay? Narito ka sa gitnang mundo, tumayo ka. Hahaha. Apo, nagulat ka ba sa lolo mo? Sorpresa ba? Lolo, kailan ka naging ahente ng bahay? Ang gitnang mundo ay pagitan ng mundo ng buhay at patay. Hindi ka patay. Gumamit pa ako ng kalahating litro ng dugong dragon para mapunta ka rito. Dragon. Yan ang natatanging dugo ng angkan nating Lu. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo, gusto kong sakupin ang Chansuan Realm. Kulang ako sa pera. Umuwi ka at magsunog ka ng pera para sakin. Ito ang two-realm communicator, parang cellphone. Nakakakonekta ito sa dalawang mundo. Dalhin mo ito pabalik. Magmadali ka at magsunog ng pera para sakin. Kapag naging Chansuan Emperor na ako, sasamahan mo ako bilang Crown Prince. CJ. Lolo, Anong hinihintay mo? Sige na, umalis ka na. Lolo. Gitnang mundo. Magsunog ng pera. Kukunin na ng lolo. Pero yung pagiging crown prince. Sa tingin ko, wag na lang. Ito muna ang ipapasunog ko sa'yo, kunin mo. Gastusin mo ng todo, huwag kang magtipid. Apo mo, wala akong ibang meron, pero siguradong sasapat sa'yo. Kung magiging maayos ang buhay ninyo roon, lolo. Huwag mo sanang kalimutan ang iyong apo ha. Dasal mo na manalo ako sa loto, umangat sa buhay. Tumawag na talaga ang iyong master. Year, ordinaryong tao ka lang. Hindi pwedeng sabay-sabay. Magsunog ng ganito karaming Diyos Popper. Mawawalan ka ng lakas, masisira ang katawan mo. San Pao, gaano katagal magtatagal ito para sa 100,000 sundalo? Kahit 1,000,000 hukbo, tatagal ito ng kalahating taon. Yaman na ito, Panginoon, mag-recruit na tayo ngayon din. Gusto ko ring lumaki at lumakas, dito sa Chansuan Realm. Gumawa ng malaking kaharian, mabuhay ang Panginoon, astig ang iyong master. May sakit kaya ako? Kaunti lang naman ang sinunog ko. Parang nag-overtime lang buong gabi. Hindi ko alam kung natanggap na ni Lolo ang aking sinunog, baka isipin niyang kulang. Lolo, Haha apo, natanggap ko na ang ipinadala mo. Sobrang nagustuhan ko. Naghirap ka. ayos lang, bilang apo, dapat lang magpakita ng konting pagmamahal. Mabuting apo ka talaga, ngayon meron na ako. Binigyan kita ng regalo. Regalo. Nasaan? Ano ito? Juice Juan Longyang Pill. Binayaran ito ni Lolo ng 5 milyong tayo ng pilak. Bumili ng interdimensional teleportation array. Para ipadala sa iyo, kainin mo ito, magiging masigla ka. At magkakaroon ng katawang hindi masisira. Talaga? Teka, umalis kayo diyan, aray Panginoon. Aray naku, Panginoon, mapanganib itong Juice Juan Longyang Pill. Kailangan ng balance ng yin at yang para ma-neutralize ang epekto. Kung hindi, puputok ang iyong ibaba dahil sa sobrang lakas. Hindi naman lolo, sinadya mo ba ako? Kakalayas lang ng babae ko, hindi pa ako nakakaganti. Mamamatay na ako. San Pao, dalhin agad si Menglu. Ay Panginoon, nasa patrol si Menglu. Hindi na abot kung tatawagin. Ito. Ano gagawin natin? Ano gagawin? Panginoon. Meron po akong apo sa tuhod. Maganda ito, isa sa pinakamaganda sa Zhejiang Province. Sana may karangalan na maglingkod sa iyong master. Anong itsura? Hoy, huwag na kayong mag-usap, asikasuhin niyo ako. Nasaan?
Hawak ng apo ang. Hoy, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na, buhay mo ang nakataya. Sige, napahamak ako. Xiaorongyu at Xiaorongyu. Hindi mo inaasahan, no? Nalalagyan ko ng gamot ang alak mo. Tuso. Tuso man, ano naman ngayon? Wala ka nang magagawa, akin ka na. Ang gusto kong makuha ni Gao Qisheng. Talagang akin, ako si Gao Qisheng. Bitawan mo ako. Sumunod ka. Kapag ginawa mo sa akin yan, hindi ka papatawarin ng pamilya Xiao. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, alam mo ba kung sino naglagay ng gamot? Yung stepmother mo, ang pamilya nyo. Gusto kayong ipakasal sa pamilya namin. Bitawan mo ako. Sino yan? Umalis ka diyan. Kuya, pasensya na, maling kwarto pala. Tulungan mo ako. Tulong. Gagahasain niya ako. Tulong. Hindi na ako pwedeng maging duwag. Hindi ako pwedeng. Bumaba ka sa kanya. Gusto mong mamatay. Kamay ko. Naku. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Hintayin mo, babalikan kita. Tulungan mo ako. Hindi naman sa pinagsasabihan kita. Pasensya na, mali talaga ako kahapon. Sisiguraduhin kong panagutan ito, panagutan talaga. Panagutan? Ikaw pa. Sa ngayon, hayaan na nating mangyari. Ano pangalan mo? Louie, May asawa ka na ba? Mabuti naman, dahil sinabi mong pananagutan mo ako. Bukas, pumunta ka sa pamilya Xiao sa Zhejiang para maghingi ng kamay. Ayoko. hindi. CJ, May 2 milyon sa card na ito, maging lalaki mo ako. Huwag kang magsuot ng masyadong mumurahin, ito, bumili ka ng magandang damit. nayon ba ako? E di nasayang yung pagiging dalisay ko sa loob ng 30 taon. Pero ang binigay ni Lolo na Dragon Sun Pill, talagang malakas. Wow, ang lakas ng epekto.
Salamat lolo, Apo Louie. Sa susunod mas lalo kitang pagsisilbihan, araw-araw magsusuob ako para sa'yo. Hindi araw-araw magsusuob ako para sa'yo. Zhaoqian Hansu. Ang inutang ninyo sa akin. Doble ang babawin ko. Kuya Tsu, malaki ba ang progress ngayon? Malaki. Yang walang kwentang boyfriend mo, lalong hindi na bagay sa'yo. Bakit mo binabanggit yung tanga? Sa susunod sa bahay mo ulit tayo, para yang. Walang kwentang boyfriend mo ang bantay sa pinto. Ano sa tingin mo? Ay ang landi mo. Zhaoqian. Ay akala ko sino, ikaw pala itong hayop. Ano, trip na trip mo yung birding pantalon ah. Hindi mo ba sinabing mahina ako? Ngayon na parito ako, hindi para patunayan kung gaano ako kalakas. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Ang dangal na nawala sa akin, babawin ko talaga. Nagpakasal ba tayo? Wala di ba? Kung wala, sino kasama ko, pakialam mo? Gusto ko talaga si Kuya Tsu. Mas malakas si Kuya Tsu kaysa sayo. Tol, na-appreciate kong pumunta ka dito. Pero itong GYM ko, hindi basta-basta pwedeng pasukin at labasan. So, Kaya bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, lumuhod ka. Magmano sa bawat isang nandito, 3 bises. Pangalawa, hindi na kailangan ng iba, pangalawa na lang. gustong mamatay. Nasira ako. Sugurin ninyo siya. Louie. Ang galing mo. Ang bastos mo. Pero, gusto ko. Maghubad ka. Hubad, Dito. dito mismo. Malaming nakatingin, hindi maganda. Sa bahay na lang ako maghuhubad para sayo. Magagamit ako ng seda para sayo. Seda. Sino ang may gusto sa'yo? Ibabalik mo ang binili ko para sa'yo. Ibalik mo sa akin ang iyong mga damit, sapatos at bag. Pati ang singsing mo. Louie, baliw ka ba? Baliw na nga ako. Pero ang kukunin ko ay mga bagay na akin. Mali ba yon? Binigay mo naman ito ng kusa. Hindi ko talaga ibabalik sayo. Ang kapal ng mukha mo. Nagsisisi ako. Lolo, tunay kang lolo ko. Ang gamot na binigay mo, napaka-epektibo. Isang kahong puno, munting handog. Ipagbadya, mula ngayon, sumunod kayo sa akin, si Luming. Lahat ay makakain at makabihis. Salamat, Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Salamat sa binata, kung hindi, gutom kami. Wala kaming pera para sa damit. Ngayon, taas ang moral. Magtatagumpay tayo. Nagpadala ulit ng pera ang binata. Pera. Ang daming pera. Akin. Yayaman na talaga ako. Parang sobra-sobra ang pera. Medyo marami nga. Napakabait ng apo ko. Tunay na mabait. Apo. Apo, bakit ka nagpapadala na napakaraming pera sa lolo? Kaya pa ba ng katawan mo? Ikaw pa ba? Yung binigay mo sa akin. Yung 9 Revolutions Great Strength Pill, napaka-epektibo. Mabuti naman. Mabait na apo ka talaga ng lolo. Apo, may sasabihin ako sa'yo. Gusto mo ba ng asawa? May 2 dalagang kinuha ang lolo. Magaganda. Sakto para sa'yo bilang asawa. Huwag na, lolo. Yun, ikaw na lang ang mag-keep. Bukas, pupunta ako sa Xiao family para mag-propose. Yung babae sa Chow family,
para lang sa emergency. Hindi yon totoo. Hindi pwede. Lolo, kinuha niya ang aking first time. At maganda pa siya. Nangako ako sa kanya. Pakakasalan ko siya. Okay lang, okay lang. Lahat pakasalan. Bata lang ang pipili. Ako na ang bahala, apo. Apo ka ni Luming eh. Bukas, sa proposal sa Chow family, huwag mong ikahiya. Aya bibigyan kita ng regalo ng lolo. Ipapadala kasama ni Menglu. Hindi. Hoy, oh. Ganun na lang. Tingnan ang binatilyo, ipinadala kami ni General upang maghatid ng handog na pampaginhawa. Si Yaoshan, ang apo ko ay magpapakasal sa apo mo. Hindi ka ba nagrereklamo? O hindi sa apo ng apo ko? Isang karangalan para sa kanya na maging asawa ng apo ng general. Labis akong nagpapasalamat, labis na nagpapasalamat. Mabuti kung hindi ka nagrereklamo, bibigyan kita ng pagkakataong mapakita sa panaginip. Sabihin mo sa pamilya mo, bukas ang apo ko ay pupunta sa inyong tiyaw upang mag-alok ng kasal. Pagbutihin ninyo ang pagtanggap, kung hindi, babalatan ko kayo. Salamat, General. Ngayon, una, ito ay pag-alay sa aming mga ninuno ng pamilya Chiao. At pangalawa, kagabi, nagpakita sa panaginip ang aming ninuno. Sinabi ngayon ang pamilya Chiao ay may isang taong napakadakila na darating upang mag-alok ng kasal. Totoo ba, Lolo? Darating ba ang boyfriend ko ngayon? Oo, darating siya sa amin siya. Totoo. Tiyak na totoo, siya ang binata ng pamilya Limula sa Zhejiang. Leon Fei. Mabuti, napakaganda talaga, sinabi ng ninuno sa panaginip. Napakadakila ng katayuan ng taong ito. Dapat tayong maglingkod ng tapat. Hindi ko inaasahan na siya pala ang binata ng pamilya Limula sa Zhejiang. Salamat sa mga ninuno sa pagpapala sa pamilya Chiao. Rong Yu, ngayon si Fifei, ay may malaking ambag sa pamilya Chiao. Ang posisyon mo bilang CEO ng Chiao Group ay ibibigay na kay Fifei. Bakit, Lolo? Ang Xiao Group ay? Sa ilalim ko umunlad, paano mo ito basta ibibigay? Hindi ako sang-ayon. Bilang anak ng pamilya Chiao, dapat mong isipin ang kapakanan ng pamilya Chiao. Ngayon, si Fifei, para sa kapakanan ng pamilya Chiao, ay nakahanap ng isang napakayamang nobyo. Iyon ang pamilya Li. Kung magbigay man lang sila ng kaunti, yayaman ang pamilya Chiao. At Rong Yu, maaari mong pagdudahan ang kakayahan ko. Ngunit hindi mo maaaring pagdudahan na ang panaginip ng ninuno ay pek. Sinusubukan mo bang pagdudahan ang mga ninuno ng pamilya Xiao? Ngunit hindi pa siya dumarating para mag-alok ng kasal. Ginoo, may isang binatang nagngangalang Louis sa labas. Sinasabi niyang siya ay narito para mag-alok ng kasal. Louis, Hindi ko inaasahan na talagang darating siya. Lolo, ang pagkakataon, ngayon din darating ang boyfriend ko para mag-alok ng kasal. Mukhang ang taong iyon ay hindi naman siguro ang binata ng pamilya Li. Sigish, kung siya nga ang mapapangasawa ng pamilya Chiao, dalhin siya rito para makita. Ate, hindi naman ito ang boyfriend mo. Mukhang medyo mahirap siya. Ang pintuan ng pamilya Chiao ay hindi para sa kahit sino na maaring pumasok. Ay, tapos na. Hindi sinabi ng ninuno kung ano ang pangalan ng mapapangasawa. Ngunit sa kanyang itsura, hindi naman siya mukhang mayaman. Sige na, alamin muna natin ang kanyang tunay na kalagayan. Ikaw ba si Louis? Tama. Kanino ka nagpapakasal? Ako ay siya. Ate, hindi ba alam ng boyfriend mo ang pangalan mo? Nagkagustuhan kami ng unang kita. Unang kita, unang pag-ibig. Sa tingin ko, ate, ikaw ay ayaw mong bitawan ang posisyon bilang si, kaya naghanap ka ng artista. Sayang, pulubi ang nahanap mo. Rong Yu, nagloloko ka talaga. Wala akong pakialam. Pumunta rin siya para magpakasal, di ba? Magpakasal. Sa buhay ko, wala pa akong nakita na walang dala sa pag-aasawa. Hindi ba binigyan kita ng pera kahapon? Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Hindi pa naman tayo kasal, lalaki ako. Hindi ako kukuha ng pera ng babae. Ah, ano, lolo, dala ko ang dote. Talagang nakakatawa sa buong buhay ko. Wala pa akong nakita na ganyan magbigay ng dot. Ano naman ito? Dot? Simbolo lang ng pagmamahal, hindi mahalaga ang halaga. Pagmamahal. CJ, ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal. Nandito na si Ji Li mula Zhejiang. Pasalubong agad. Lolo,
ikaw ay nagpapakasal? Ako ay nagpapakasal. Pero nagmamadali ako. Wala akong magandang dote. Isang bahay na nagkakahalaga ng 30 milyon. Isang kahon ng hiyas at perlas. Isang 300 taong gulang na ginseng. Maliit na regalo lang, sana tanggapin mo. Mabuti, ikaw ang magiging. Mabuting manugang. Naku, ang mamahalin ng iba kahit gaano kamahal ang dote ng lolo ko. Hindi nila mapapantayan. Naku, nahihiya na ako. Hindi ba may regalo ka rin? Bakit hindi mo pa ilabas? Ito, Tama na, hanggang dito na lang. Kung gusto mong maging sihi, edi maging sihi ka. Huwag mo siyang pahirapan. Ate, parang sinasabi mo na pinipilit kita. Bilang kapatid. Bakit hindi natin ipakita sa lahat kung ano ang dala ng boyfriend ni Xiao Rongyu na magandang regalo? Ay, ikaw, pasensya na. Kuya, nadulas lang ako. Nawala ko yung dala mo. Hindi mo ako sisishin, no? Xiao Fifi. Okay lang, babayaan ko. Ginto Jed pa to sa mga ordinaryong antique shop. Di ba babasa? 1,000 piso to, bigyan kita ng 1,000. Kunin mo na yung basura mong bato, umalis ka na. bulag ka ba? Dito basura, Imperial Seal to. Kung ayaw ng pamilya nyo tong kasal, di na itutuloy. Imperial Seal. Lolo, unang beses kong nakakita na nagbigay nito para mag-propose. Xiao Fifi, huwag kang magpakalabis. Lalabasan ako, ano nang gagawin mo? Nagdala ka pa ng lalaking di kilala, karapat dapat ka bang magsalita? Imperial Seal. Imperial Seal nga, to. Totoong Imperial Seal. Marami ng Imperial Seal sa kasaysayan. Kahit totoo. Magkano lang yan? Di pera ang usapan dito. May nakasulat dito. May nakasulat. Normal lang yun sa Imperial Seal. Pero yung nakasulat dito, tinanggap ang kapangyarihan mula sa langit, kahabaan at kasaganaan ng buhay. Heirloom Imperial Seal 2. Imperial Seal. Imperial Seal nga, 2. Lolo, kahit heirloom Imperial Seal, totoong antique. Miliwas lang yan, di naman ganyan kabungga. Tama na, di mo naintindihan. Alam mo ba talaga ang halaga ng heirloom Imperial Seal? Di ko naiintindihan. Bato lang yan, di ba? Sige, itanong ko sa'yo, ang priceless na Mona Lisa. At itong heirloom Imperial Seal, alin ang mas mahal? Siyempre, ang Mona Lisa. Masterpiece yan ni Leonardo da Vinci. Ngayon, biliwas na ang halaga niyan, di ba? Ikaw. Sasabihin ko sa'yo. Mas mahal pa ang toilet paper na may tatak ng heirloom Imperial Seal kaysa Mona Lisa. Kung makakita ako ng Mona Lisa, pag-aari yun ng bansa. Pero kung makakita ako ng heirloom Imperial Seal, akin ang buong bansa. Pero bato lang yan. Tumigil ka. Anong alam mo? Alam mo ba ngayon? Hawak ko ang Imperial Seal. Bigla akong mamamatay. Pagkalipas ng libu-libong taon. Ano ang sasabihin sa akin ng kasaysayan? Tatawagin nila akong namatay na emperador. Lolo, ano yung heirloom Imperial Seal? Ano? Walang pahintulot mula sa akin. Sino ang nagpatingin sa inyo? Heirloom Imperial Seal, yung handog para sa kasal na inihanda ni lolo. Heirloom Imperial Seal pala. Ang bigat naman yan. Ang tatanga ninyo. Isang modernong peking produkto ng industriya. Nagpapakilig sa inyo. Ginoong Lee, ano ang ibig mong sabihin? Ang Jedi Seal na ito, eksaktong katulad ng inilalawan sa sinaunang aklat. Paano ito magiging pek? Gamitin ninyo ang inyong utak, pag-isipang mabuti. Ang batang ito, buong katawan niya ay hindi abot ng 100 piso. Ayaban niyang hawakan ang Jedi Seal? Louis, saan mo nakuha ang Jedi Seal na ito? Ibinigay sa akin ng lolo ko. Ano ang pangalan ng lolo mo? Bakit hindi ko naalala sa Zhejiang Province? Na mayroong kolektor na ang apelyido ay Lu? Ang lolo ko. Pumanaw na ang lolo ko ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit pinapangako ko sa'yo, ang Jade Seal na ito ay talagang ibinigay sa akin ng lolo ko. Ibinigay ng kanyang lolo? Baka naman ang kanyang lolo ay isang dalubhasa sa pagnanakaw ng libingan? Kailan niya ito ibinigay sa iyo? Noong ilang araw lang ang nakalipas. Matanda. Ang sinasabi ng batang ito, nabubuwag na ang kanyang kwento. Ano ang ibig mong sabihin? Li Xiao, sinabi niya lang kanina, napatay na ang kanyang lolo ng ilang taon. Paano? Na ang National Jedi Seal ay may bibigay sa kanya ilang araw lang ang nakalipas. Baka naman, pinangarapan siya ng matanda. Pero ang alam ko lang ay pangarap. Hindi pa ako nakakarinig na may nagbibigay ng bagay sa pamamagitan ng pangarap. Ay makikita rito. Ang Jedi Seal na ito ay isang modernong pek lamang. Ako, Hinampas mo ako, bata ka. ikaw ang tinatamaan ko. Ang lakas ng loob mo. Mga tao, Tumakbo na tayo. Walang problema, ilan lang sila.
Tamang-tama para subukan ang aking limitasyon. Hindi alam ang kamatayan, sugurin ninyo siya. Ganito lang. Paano ito nangyari? Ano ang balak mo? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka maniwala sa Jade Seal na ito, okay lang. Pero hindi mo dapat sinira ang bagay na ibinigay sa akin ng lolo ko. Mabuti, matanda. Ngayon, kayo ang unang nagpakita ng kawalang-galang sa inyong pamilyang Piao. Huwag ninyo akong sisihin. Ang pakikipagtulungan ng aming pamilyang Li at inyong pamilyang Chiao ay hanggang dito na. Li Xiao, hindi. Hoy, Li Xiao, Li Xiao. Lolo, ang kontrata ng aming pamilyang Xiao at pamilyang Li ay bilyon-bilyon. Kung makansela ang kontrata, awakas ang aming pamilyang Xiao. Rongyu, ikaw ba ay gustong patayin ako sa galit? Lolo, Hindi ko inakala na ang aming pamilyang Piao ay magkakaroon ng ganitong napakalaking swerte. Makakapag-asawa pa ng apo ni General Lu. Talagang pinagpala ang aming pamilya Chiao. Sa hinahara, magiging pamilya na tayo. Ngayon, malakas ang hukbo ng General. Maaming pera, malapit nang mapag-isa ang buong Tiansuan Realm. Nga, ano ang sasabihin ng tatlong General? Kung magiging asawa ng apo ni General Lu ang aking apo sa tuhod, talagang suwerte ng pamilya Chiao. Ay, sa hinaharap, umaasa ako sa tulong ng tatlong General. Sana'y itaas ninyo ako. Ano bang sinasabi mo? Tara, uminom tayo. Putang ina mo. General, anong nangyari? Panginoon, nagkasala ba ang matandang ito? Malaking kasalanan, napakalaking kasalanan. Ngayon, gagawin ko siyang salaan. Huwag, General, kahabagan. Wala po akong ginawa. Inosente po ako, Panginoon. Panginoon, hindi. Mas mabuti, hayaan mo siyang mamatay ng alam ang dahilan. Kahapon, ang apo ko ay nagproposa sa pamilya Chiao. Pero pinalayas. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba hindi na respeto ang mukha ni Lu? General? Sige na, tulungan mo ako. Wala talaga akong ginawa. Panginoon, sa palagay ko, baka naman paano? Ipaglalaban mo ba siya? Hindi, sa palagay ko. Masyadong mabait ang paggawa sa kanyang salaan. Dapat patayin ang buong angkan niya. Patayin ang 9 na angkan. Hindi, patayin. 10 angkan. Huwag, General, kahabagan. Masyado bang mabagsik? Hindi, Panginoon. Hindi talaga. Isipin mo, ikaw ay magiging hari at emperador. Kung pumatay ka lang ng isang tao, ng ganun kadali, saan na ang iyong autoridad sa hinahara? Patayin ang 10 angkan niya. General, kahabagan. General, alam ko na. Iyak na hindi ko na ipaliwanag ng maayos noong nakaraang panaginip. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, General. Sigurado may ipapaliwanag ko ngayon. Hindi na kailangan. AME. Ang apo ko ang magmamana ng aking kaharian sa hinahara. Sa panahong iyon, anong magagandang babae ang wala sa kanya? Kailangan ba niyang pakasalan ang iyong apo sa tuhod? General, kung gayon, ang aking apo sa tuhod ay hindi magiging pangunahing asawa. Hiling ko lang ay mapagsilbihan ang batang Panginoon. Pakiusap, General. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong magagawa ko ito sa pagbalik ko. Mapagsilbihan ang apo ko? Tama. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Salamat, General. Xiao Yuanshan, hayop ka. Mamaya, titingnan ko kung paano kita paparusahan. Xiao Rongyu, lumuhod ka. Lumuhod saan? Bakit nandito pa siya hanggang ngayon? Baliin ninyo ang kanyang mga binti. Pagkatapos, itapon ninyo siya sa labas. Lola, tumigil ka. Nahihiya ka pang magmakaawa para sa kanya. Tatay, huwag ninyo siyang paluin. Pakiusap, huwag ninyong paluin ang tatay ko. Tatay, ano po ang ipinatawag ninyo sa akin? Papatayin kita, hayop ka. Tatay, huwag ninyo akong paluin. Huwag po. Matututo ka ba? Tatay, huwag ninyo akong paluin. Sabihin ninyo ang anumang kailangan. Gagawin ko po ang lahat, anak. Gagawin? Gagawin mo ang ulo mo. Ang mga ninuno ng pamilya Chiao. Muntik na mamatay sa kamay mo. Ikaw, tatay, alam ko na ang pagkakamali ko. Kayo ay tatay. Tatay, inaamin ko na ang pagkakamali ko. Bakit niyo pa rin ako pinapalo? Pag-amin. Anong silbi ng pag-amin? Sabihin ko sa iyo, kung hindi natin itatakda ang kasal ni Louie at ng ating apo sa tuhod ngayon, papatayin kita. Tandaan mo, dapat siyang magpakasal. Ha? Tatay, ang mga anak ng pamilya Chiao, bakit dapat takasalan ang mahirap na batang iyon? Mahirap na bata? Si Komandante Lu ay isinilang na hari, matalino at makapangyarihan. Kung pakakasalan siya ng anak natin, iyon ay napakalaking biyaya. Alam mo ba? Narinig ko, hindi pwede. Ngayon, kailangan kitang paluin hanggang sa sumuko ka. Susukuan kita. Tatay, huwag ninyo akong paluin. Tingnan mo ang lolo mo. Ano na ang nangyari sa kanya dahil sa galit sa iyo? Lola, dahil ako ang sanhi, handa akong magbayad. Mabuti. Ginoong Gao, pasok kayo. Si Gao Qisheng, bakit siya nandito? Matandang ginang, ang apo ninyong si Xiao Rongyu.
ang nag-utos na putulin ang isa kong braso. Tingnan ninyo ang nangyari ngayon. Ano ito malulas? Ginoong Gao, pahupo ang inyong galit. Sa palagay ko, ngayon ako ang magpapasya. Paano kung ipakasal ko si Xiao Rongyu sa iyo? Talaga? May saysay pa rin ang salita ng matanda. Lola, hindi ako sang-ayon. Hindi ka sang-ayon? May karapatan ka bang hindi sumang-ayon? Tingnan mo ang nangyari sa lolo mo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay. Sinira mo ang pakikipagtulungan ng pamilya Xiao at Li kung hindi ka magbebenta ng sarili para magbayad sala. Ano pa ang gusto mo? Ngunit, walang ngunit. Sa palagay ko, huwag na ang kasal. Ikaw, mamayang gabi, samahan mo si Ginoong Gao sa silid tulugan. Hindi ako sang-ayon. Ako. Buntis ako sa kanya. Hindi kami kahapon. Hindi ba't dapat kang mananagot sa akin? Xiao Rongyu, ano ba ang sinasabi mo? Lola, totoo ang sinasabi ko. Matagal na kaming nagkakasundo. At nagkasundo na sa pag-aasawa. Ikaw. Lola, ayos lang, hindi ako nag-aalala. Ginagawa ko lang naman ito para sa kasiyahan. Wala namang problema kung buntis o hindi. Baka nga may iba pang lasa. Sige, Jigao. Basta't hindi ka nainis, okay lang. Ah. Naku, Panginoon, nagising ka na rin at takot ako ng hasto. Asawa, mag-ayos na ng kasal. Ngayon, Mas mabilis, mas mabuti, mag-ayos ng kasal. Mukhang alam ng pamilya Chiao ang dapat gawin. Kasal, sige, magkakaroon tayo. Ang kasal na ito, ayusin na ngayon. Magtuluyan na ngayon. Lolo, Bakit, ayaw mo? Isang karangalan para sa iyo na mapangasawa siya. pero, Walang pero. Hindi mo alam kung ano ang nangyari kanina. Habang ako'y walang malay, ano ang pinagdaanan ng lolo mo? Muntik na akong balatan ng buhay ng lolo mo sa tuhod. sige, pakakasalan ko siya. Pero walang kinalaman si Louie dito. Huwag mo siya pahirapan. Paano walang kinalaman? Kung wala siya, anong kasal ang ipapagawa ng pamilya Chiao? Ah, Jilu, pakiusap, bigyan mo ng mukha, pakasalan mo ang apo ko. Hindi ako karapat-dapat. Tumayo ka muna at magsalita. Lolo, sinasabi mo bang pakakasalan ko siya? Lolo, nalilito ka na ba? Hindi ba't ipinagkatiwala sa akin si Xiao Rongyu? Paano mapapangasawa ang batang ito? Matanda, nagkakamali ka ba? Nandito si Jigao. Mali? Hindi ako nagkakamali. Si Jilu ang tunay kong magiging manugang. Matanda, hindi mo alam. Si Xiao Rongyu ay naghanap ng tao. Nasirain ang isang braso ni Jigao. Ngayon, kailangang pakasalan ni Xiao Rongyu si Jigao para lang ang pamilya Xiao ay. Tumigil ka. Si Xiao Rongyu ay dapat pakasalan si Jilu. Ikaw, matanda, nangangati ka na ba ng bala? Ako ang may hawak sa bahay na ito. Pwedeng makinig sa iyo sa ibang bagay, pero sa araw na ito, kailangan mo makinig sa akin. Ikaw, Tama na. Mukhang hindi kayo marunong rumespeto, mga Xiao. huwag kang magalit, Jigao. Nagising lang ang lolo. Medyo malabo pa ang isip niya. Huli na. Mukhang wala kayong respeto sa aming pamilyang Gao. Hindi mo, Jigao. Kung ganon, ang 10 bilyon na utang ng pamilyang Xiao sa amin, kukunin ko na ngayon. Lolo, hindi ito panahon para magpadala sa emosyon. Kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Tumigil ka. Mga kasinungalingan lang ba ang mga salita ng ating ninuno? Ninuno, ilang taon na ang nakalipas. Nagpakita ba ang ninuno? Kaya ba niyang bayaran ang utang ng pamilyang Xiao? Ero, Anong pero pa? Huwag kang maniwala sa mga pamahiin, Lolo. Kung naniniwala kang siya ang mapapangasawa mo, di sige. Kung kaya mong bayaran ang 10 bilyon na utang ng pamilyang Xiao, tatanggapin kita. Kung hindi, dapat pakasalan ni Xiao Rongyu si Jigao. Ginoo, may dalawang babae sa labas na nagsasabi. Fiance ni Louie ang nakikipagkita. May fiance ka? Wala. Hayop ka. Mukha kang disente, naka-engage ka na pala. At naglakas loob kang humingi ng kamay sa pamilyang Xiao. Ano? Ganun na lang kababa ang tingin mo sa amin. Malaking pagkakamali yan. Wala akong fiance. Tama na. Dalhin na lang natin sila rito para malinaw na ang lahat. CJ, Fiance mo silang dalawa? hindi. Sila ay. Narito kami ngayon para sa isang layunin lamang. Para humingi ng kamay para sa aming young master. Utos ng general. Nadalhin ang dot sa pamilyang Gao. Isang kahon ng ginto, isang kahon ng pilak. Isang kahon ng mga hiyas at alahas. Isang kahon ng mga antigo at pintura. Ang dami. Ang gaganda ng mga to. Higit pa sa 10 bilyon. Halos 100 bilyon na. Ang mga lumang pinturang ito, nawala sa loob ng libu-libong taon. Hindi matatantiang halaga. Ito ang dot na inihanda ni General Lu para sa kanyang apo. Nasisyahan ba kayo?
Hahaha, napakasaya namin. Ang ganda. Sa dami ng mga ito, mababayaran na ang utang ng pamilyang Xiao. Hindi na ito magiging problema at maaari pa nating palakihin at palakasin. Hindi ba sobra na ang mga artista na hinanap mo? Wala akong hinanap na artista. Talagang galing ito sa lolo ko. Akala mo ba tanga ako? Ang tagal ng patay ng lolo mo. Paano niya ito ipinadala? Pinapunta niya mula sa ilalim. Ay, paano mo nalaman? Hindi ikaw. Sige na, kahit paano si Louie. May mabuting intensyon. Ngayon, habang hindi pa nakikita ng lolo't lola, kailangan muna natin palusudin ang sitwasyon. Ang tungkol sa utang. Mag-iisip tayo ng paraan. Lola, hindi namin dapat tanggapin ang mga bigay na ito. Hindi dapat tanggapin. Kung mapapatunayan ni Louie na may kakayahan siya, ang kasunduang ito, ay isang kanalan para sa aming pamilya Xiao. Hindi tayo dapat magpahiya sa sarili dahil lang sa kaunting pera. Tama. Mga binibini, ibalik na lang ninyo ang mga bigay na ito. Hindi namin ibinibenta ang apo namin. Basta masaya ang apo ko. Kontento na kami. Magaling, pumasa kayo sa pagsubok ni General Lu. Pagsubok, Si Louie ang tanging apo ni General Lu. Sa hinaharap, siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng General. Kung sakaling magpakita ng kasakiman ang pamilyang Xiao, hindi lang mawawala ang kasal, kundi pati ang mga bigay na ito, ay maaala rin. Hala, nasaan na ang napakaraming bagay na ito? ano ang nangyari? Huwag kayong magpanik. Ang binata ay apo ng General. Ang kasal ay hindi biro. Ang aming strategist na si Zij ay nakapili na ng mabuting araw. Sa araw ng kasal ng binata, dadalhin namin ang 10 beses na halaga ng bigay. Para sa isang marangal na kasal, 10 beses, kulang, dadagdagan namin ng 10 beses pa. Sa madaling salita, hindi pwedeng maging pabaya sa kasal ng binata. Kailangan ding maghanda ng maayos ang pamilyang Xiao. 20 bises? Ibig sabihin, 20 kahon ng ginto. Sobra na yan. Basta masaya kayo, okay na. Ginoong Gao, maaari ka nang umuwi. Ang utang ng pamilyang Piao sa iyo, ibabalik namin sa ibang pagkakataon. Ay, matandang to. Ikaw, ano ka? Ano? Gusto mo pang dumalo sa kasal ng apo ko? Pwede, pero kailangan mong magbigay ng regalo. Sage. Ayos kayo, pamilyang Chiao. Anong General Lu? Anong kasal? Sasabihin ko sa inyo, kung hindi ninyo babayaran ang 10 bilyon, guguluhin ko ang buong pamilyang Chiao. Lao mo. Gusto ko ng isda. Sandali lang, Ginoong Gao. Baril. Saan kayo pupunta? Nandito kami, huwag kang mag-alala. Baliw na ba kayo? May baril yan. Baril lang yan, di yon problema. Umalis ka diyan. Anong karapatan mong saktan ang aming Panginoon? Umalis ka na nga diyan. Hinding-hindi. Ayos din pala. Medyo malakas. Ao ba kayo o multo? Hindi tao, pero hindi rin multo. Sandali. Ako na. Subukan nyo lang akong galawin. Ayoko ng pinagbabawalan. Aray. Ang binti ko. Umalis ka. Nako, gulo na naman ito. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ka ba sa akin, Panginoon? Hindi. Binaril ka, di ba? Ayos lang yan. Ang galing. Para na. Saan kayo pupunta? Ipinagkaloob na kami sa iyo ng General. Nakapirma na ang kasunduan at nailatag na ang boot. Ang kulang na lang ay ang gabi ng kasal. Gabi ng kasal? Hindi. Teka muna. Gusto mo rin bang sumama sa gabi ng kasal? Sino gusto sumama sa'yo? Eh di umalis ka. Huwag kang mainggit. Hindi matutuwa si General Lu sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Nag-aalala ako sa mga gaw. Mabuti naman. Hintay ka muna ng 3 araw kung gusto mo ng gabi ng kasal. Tungkol sa mga gaw, nandito kami. Walang makakasakit. Sa Panginoon. Tara na. Hoy! Aalis na ba kayo talaga? Lolo, talaga bang papayag kang mapangasawa ng apo mo? Ang batang yon. Ayon sa ninuno, kahit pangalawang asawa lang. Malaking biyaya na yon. Apo. Mukhang napakalalim ng pinagmulan ni Ginoong Lu. Malamang, mayaman at makapangyarihan siya. Hindi ba't buntis ka? Sa oras na. Sige, dahil nandito na tayo, isang hakbang na lang ang gagawin. Unahin muna natin ang 10 bilyong utang sa pamilya Gao. Alam ng mga kalapit na pinuno na may pera ako. Humihingi sila ng proteksyon. Kapag hindi binigyan, sasaktan pa nila ako. Panginoon, ito. Ano ang gagawin natin? Siyempre, labanan. Sampalin ng malakas. Huwag, Panginoon. Isipin mo, kahit marami tayong pera ngayon,
Wala pa tayong sapat na tao at armas. Mahirap ang labanan ito. Mas mabuting magbayad muna ng proteksyon. Magtago sandali, magtago. Nakakainis talaga. Daboluo. Lolo, tunay kang lolo ko. Ang pag-aasawa mo ngayon, napakaganda ng ginawa mo. Sabi mo sa akin, nagtatayo ka ng kaharian doon. Pero sa tingin ko, walang saysay na sunugin lang ang pera. Kaya po, gusto kong sunugin ang mga modernong bagay. Tingnan mo, ano sa tingin mo? Hindi pa ako nakakapasok sa silid tulugan. Bakit ako nanghihina ulit? Ah, binata. Panginoon, ano ito? Namo Daboluo Bodhisattva. Anim na malinis na uranium shell. 3,600 ikot bawat hininga. Dakilang awa at habag sa mundo. General, ano sa tingin mo? Astig. Astig. Ngayon, tingnan natin kung paano hihingi ng proteksyon ang mga kalapit na pinuno. Tara. Ah, Panginoon, sandali. Panginoon. Gaman na para sa bagay ito. Isa lang ito. Baka hindi ito angkop. Paanong isa lang? Tingnan mo. Ang dami. General, sapat na ba ito? Sapat, sobrang sapat. Ipunin ang mga tao, magbayad ng proteksyon. Panginoon, magbabayad pa rin? Siyempre, kailangan magbayad ng proteksyon. Ito. Pero ngayon, hindi tayo ang magbabayad, sila ang magbabayad. Binata. Wala kayong ginawa sa akin, di ba? Binata. Inumin mo ito. Ako na. Ang bango, ano ito? Gamot. Anong gamot? Mahina. Mahina ba ako? Imposible, nagkakamali ka. Paano ako magiging mahina? Malakas ang katawan ko. Ganoon ba? Ano yan? Ano yan? Patunayan mo. Simula ngayon, ang inyong dalawang lungsod ay mapapasailalim sa akin. Isusuko ang lahat ng sundalo at kabayo. Ang buwis ay titumputan ng bawas 30. Walang problema, di ba? 70%? Napakaliit naman nun. Hindi patas yan. 70% ay akin. 30% lang ang sayo. At nakadepende pa yan sa kalooban ko. Luming, sobra-sobra ka na. Huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo dahil lang may hawak kang mahiwagang sandata. Sasabihin ko sa iyo, kahit mamatay ako, hindi ako sasang-ayon. Kung ganoon, mamatay ka na. San Pao. Patay. General Lu, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. At 30%. 30% lang ang kukunin ko. Huli na. 20%. 20% lang ang kukunin ko. Mula ngayon, ang pamilya Song ay susunod sa bawat utos ni General Lu. Gagawin ko ang anumang ipag-utos mo. Hindi ba ito masyadong mahirap para sa iyo? Hindi naman. Hindi talaga. Isang karangalan ang maglingkod kay General Lu. May mga babae ka ba? Hindi lang anak na babae. Mayroon pa akong 7 pangalawang asawa. General, hindi pa talaga tumatanda ang iyong sigla. Kung may makita kang magustuhan, ipapatawag ko sila agad. Sa edad kong ito, kailangan ko pa ba yun? Pa sa aking apo ang pinipili ko. Bakit hindi ko napigilan? Sabi nga nila, magkaiba ang tao at multo. Hindi naman siguro mababawasan ang buhay ko, di ba? Salamat, Panginoon, sa pagtanggap sa amin ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi kami makakaabala sa iyo at sa iba mong asawa. Iniutos ni General, kami ang iyong pangalawang asawa. Apo. Lolo. Apo, tingnan mo kung ano ang ginagawa ng lolo mo.
Hindi. Sigurado ka bang nakikipagdigmaan ka? Hoy, Apo, buong buhay ko ay nakipagdigmaan ang lolo mo. Hindi ba pwedeng mag-enjoy-enjoy na lang? Tuloy ang tugtong, tuloy ang sayaw. Sage, General. Lolo. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Lola? Umalis na. Umalis na tayo. Ha ha ha. Nga pala. Apo, nakakukop ng lolo mo ang ilang lungsod kamakailan. Ang punong lungsod na Son ay nagbigay sa lolo mo ng ilang kababaihan. Ipapadala ko lahat sa iyo. Ay, hindi na kailangan. Punong lungsod Son, Panginoon, pumili ka na lang ng isa. Pakiusap, nakita mo na ang Panginoon. Bakit hindi ka pa bumati? Magandang araw, Panginoon. Umalis kayo. Hoy! Ang sandatang ipinadala mo sa lolo, sobrang nagustuhan ko. Pero palagi kong ginagamit ang regalo mo. Nahihiya na ang lolo mo. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Hindi na kailangan, Lolo. Ang ibig kong sabihin, nandyan ka pa ba? Mukhang maayos naman ang buhay mo, haha. Talagang magaling na apo ng lolo. Anong kailangan? Sabihin mo. Wala akong kailangan dito, kulang lang ako ng pera. Lolo, pwede mo ba akong padalhan ng konti? Hindi naman masyadong marami, ilang bilyon lang. Perang. Taas sa mundo nyo, may kinalaman sa batas ng mundo. Hindi mapapadala. CJ. Okay lang, kayang kitain ng apo mo. Talagang magaling na apo. May ambisyon haha, pag ikakasal ka na. Bigyan kita ng malaking sorpresa ng lolo. Apo, sagutin mo na ang telepono. CJ. Hello. Louie, 60 bar, tulungan mo ako agad. Ah, Mayor Son, hindi gusto ng apo ko ang mga babae mo. Kung wala ka ng silbi, Sanpao, ilabas at tatayin. Huwag, Commander. Kulang sa pera ang young master. May paan ako. Sabihin mo, may konting impluensya pa ang pamilya Son sa Zidya. Magpapadala ako ng panaginip, sasabihin sa mga inapo ko. Suportahan ng buong puso ang young master. Titingnan ko ang galing mo. Kung hindi magaling ang mga inapo mo, ako mismo ang papatay sa iyo. Opo, magtiwala ka Commander. Xiao Rongyu, nakalkula ko lahat, hindi ko inasahan. Ikaw mismo ang magpapakita. Tuso ka. Ano naman kung tuso? Sabihin ko sa iyo, sa buong Zhejiang, ang pamilya Gao ang hari, sino ang makakapigil sa akin? Kanina tumawag ka sa batang iyon, di ba? Alam mo, Siyempre alam ko, hinayaan kitang tawagan siya para mahatag dito. Tapos pipighatiin kita sa harap ng lalaki mo. anong gagawin mo, bitawan mo ako. Ano? Tumigil ka. Pakawalan mo siya, ako ang kalabanin mo. Louis, di ba? Sinilip ko ang background mo. Tumakas ang nobya mo kasama ng iba. Patay na ang lolo mo ilang taon na ang nakalipas. At isa kang walang kwenta. Ano naman? Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya Gao ay 1000 taon nang mayaman sa Zhejiang. At ako si Gao Qixing ay ang tunay na tagapagmana ng 1000 taong mayamang angkan. Ang pagkakaiba natin ay mas malaki pa kaysa sa tao at aso. Kaya ano? Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Alam kong magaling kang lumaban, pero wala namang silbi ang pagiging malakas. Sa labas, kailangan ng kapangyarihan at koneksyon. Alam mo ba kung sino ang tatlong ito? Sino? Mga eksperto, mga dalubhasa sa martial arts, kayang talunin ang 10. Dali mo lang ako. Gusto mo pang umalis? Makakaalis ka ba? Gusto ko talaga siyang dalhin. Anong ginagawa mo? Gusto mo akong saktan? Sasabihin ko sa iyo. Siniyasat ko ang iyong background. Wala kang apo ng malaking tao. Wala ka ring pera. Wala akong pera, pero ano kung may pera? Pwede gawin lahat dahil may pera. Paumanhin, pwede talagang gawin ang lahat kapag may pera. Alam mo ba? May utang ang pamilya Chiao sa amin na 1 bilyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1 bilyon? Ang 1 bilyon ay perang hindi kayang kitain ng tulad mong hama. Sa 10 buhay o 100 buhay. Kung sasaktan mo ako ngayon, kahit 1 buho.
Baka sa dakong huli, ang pamilya Chiao ay luluhod sa harap ko. At hihilingin pakasalan ko siya. Louie, huwag kang magpadalos-dalos, hindi natin kayang labanan ang pamilya Gao. Halika, Xiao Rongyu. Uminom ka ng isang baso. Isang baso, babawasan ko ang utang ng pamilya Chiao ng 1 milyon. 10 baso, 1 bilyon. Sige, iinom ako. Gao Kishing, ano na naman ang gusto mong gawin? Wala naman, nilagyan ko lang ang iyong alak. Ng kaunting magandang bagay. Isang bagay na magpapahumaling sa iyo. Isang baso, 1 milyon. 100 baso, 1 bilyon. At mababayaran ang lahat ng utang ng pamilya Chiao. Kung hindi inumin, kukunin ko na ngayon ang 1 bilyon sa cash. Huwag kang uminom. Pero ako, Nag-aalala ka lang sa pera, huwag mag-alala, may paraan ako. May paraan ka ba para sa 1 bilyong cash? Banso, Minglo, tamang-tama ang dating ninyo. Yun. May pera ka ba? Bunso, nakalimutan mo ba? Hindi namin madadala ng direkta ang pera mula sa amin. Huwag kang magpanik, Bunso. Dapat dumating na ang tao na inayos ni Commander. Nakita ko ang mga babae mong ito. Magkano? Magbigay ka ng presyo, bibilhin ko. Hindi magbibigay ng presyo. Kukunin ko na lang. Ang galing mo. Pero ano naman yun? Matatakot ka bang saktan ako? Ako ang 1,000 taon ng Zhejiang. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo ang pinakaayaw ko. Ay ang mga tulad niyong walang utak na rich kids. Ano naman kung mayaman? Sikat ba ang mayaman? Mas mataas ba ang mayaman? Ha? Uy, umalis na tayo. Puno ko ng mga tao ng pamilya ko sa labas. Gusto mong umalis? Son Xiao, ikaw na ang kumilos. Gao Kisheng, lalong bumaba ang kalagayan mo. Nakakahiya ka sa mga mayayaman ng Zhejiang, Son Xiao. Siraan ninyo ang batang ito para sa akin. Sige. Public Security Team ng Zhejiang. Handaan ninyo, siyang Master Lu ang yun. Nanaginip ang ninuno. Huling nanaginip ang ninuno noong 10 taon na ang nakalilipas. Kapitan, Ano yun? tumawag si Son Xiao. Ano na naman ang gusto ng batang yun? Parang, may nagkagulo sa sisiba, yung batang nagngangalang Louis. Kapitan, pupunta ba tayo para tingnan? Louie. Siya kaya yun. Apos na. 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, darating na ang Public Security Team. Bigyan lang natin siya ng kasalanan. Kahit gaano pa siya kagaling makipag-away, kailangan niyang manahimik. Salamat, Son Xiao. Maliit na bagay lang. Sa pagitan ng mga mayayaman, hindi ba't dapat tayong magtulungan? Lalo pa isang hamak na walang kwenta. BIU. Isang simpleng bagay lang. Sech, Son Xiao. Pagkatapos ng lahat, 100 milyon. Ang ililipat sa account mo. Maliit na bagay. Magaganda ang mga babae ngayon. Mas maganda kaysa sa huli. Yung mga estudyante noong nakaraan. Hindi nagtagal, nagpakamatay. Sana'y tumagal kayong dalawa. Son Xiao, ikaw muna o ako? Magkapatid naman tayo. Sabay na lang tayong maglaro. Talaga naman. Sige, sabay na lang. Sino ba nagbigay ng lakas ng loob sa inyong dalawa? Anong nangyari, Louis? Hinampas mo ako, hindi kita kayang patumbahin. Pero alam mo ba kung sino si Son Xiao? Ang kapatid niyang babae ay miyembro ng Public Security Team ng Zhejiang Province, kumakatawan sa batas. Manghahampas ka pa? Revelasyon yan. Bakit mo pa kailangang magpaliwanag? 3 minuto na lang, magpapakumbaba na yan. Tama. Sun Xiao ang may malawak na pangunawa. Maliit na bagay lang to. Isang buhay lang naman yan, papatayin ko na lang. Sinong maglalakas loob na guluhin ako? May 3 minuto pa naman, di ba? Mababang uri, anong ginagawa mo? Hinampas niya ako. Gao Kisheng, hinampas niya ako.
Xiao Rongyu, baka magkaproblema ang lalaki mo. Hindi kita hinakas, di ba? Luye, Nakalimutan mo na ba? Noon sa Zhejiang Province, may isang mayamang segunda henerasyon. Sinabihan lang niya na masama si Son Xiao. Tapos si Son Xiao. Nang araw na yon, kumuha ng watermelon knife at sinaksak ng 36 bisis. Patay ang asawa't anak. isang masamang salita lang, pinatay ang buong pamilya. Wala na bang hustisya? Hustisya? Si Son Xiao ang hustisya. Xiao Rongyu, nalilito ka ba? Paluhurin mo na ngayon si Luyi at magpakumbaba. O pagdating ng public security team, baka wala na siyang buong katawan. Kung walang magdidisiplina, ako na ang bahala. Kahit may kumakalinga sa ganitong basura, ano naman? Mas mabuti pang sumama ako kay Lolo sa impyerno at magtayo ng kaharian. Sej, hampasin mo. Kung kaya mo, hampasin mo ako. Tingnan natin kung gaano kalaki ang iyong tapang. Napakasama mo, walang katulad na kasamaan. Kung hinahanap mo ang hampas, bibigyan kita. Kung kaya mo, tuloy mo lang. Kung hindi mo ako papatayin, ako ang papatay sa'yo. Papatayin ko rin ang pamilya mo. Tumigil ka. Napakalaking kapal na mukha. Nagkakagulo pa sa Zhejiang Province. Walang batas-batas. Dakpin ang mga gulo. Huwag kang magpadalos-alos. Lumaban sa public security team sa harap ng publiko. At magkakaproblema ka talaga. Mabuti naman at alam mo. Huli na dumating si Son Xiao Xiao. Patawarin mo ang kasalanan. Patawarin mo ang walang kwenta. Walang kwenta ako, boy. Gusto kita, sana tumagal ka pa. Baka mamatay ka sa akin. Anong pinagtatawa mo? Hulihin niyo na siya. Baka balatan kayo ng ate ko. Menglo, uwi mo na siya. Huwag kang mag-alala, young master. Paparating na ang mga Sun. Pamilya Son, Tama, natatakot ang commander na mag-isa ka lang. Kaya hinanap niya ang pamilyang Sun para protektahan ka. Miss, tama ba ang narinig ko? Ako si Son Chan, apelido Son. Sa buong Zhejiang, sinong Sun ang mga hasumawak sa akin? Siya. Siya ba ang sandigan nyo? Alam nyo ba kung sino siya? Edko 2. Tutulungan ba niya ako o kayo? ano ba ginagawa ng lolo ko? Naghanap ng Son para maging sandigan. Bakit sarili nilang tao pala? Hindi ko alam, sinabi lang nila apelido Son. May impluensya sa Zhejiang. Ang mga Sun ay talagang may impluensya sa Zhejiang. Pero ang impluensyang yon, hindi naman sa inyo. Chu. Ako si Xiao Gao, kaibigan ni Chen Xiao, pakiusap lang. Chu. Ate ko, ang apelido mo ba ay Gao para makipagkaibigan? Ate, tignan mo ang ginawa sa akin. Ako lang ang tagapagmana ng Sun. Kung may mangyari sa akin, hindi ba mawawalan ng tagapagmana ang buong pamilya Sun? Ate, wala akong ginawang mali. Bakit mo ako sinasaktan? Pag-usapan natin to mamaya. Ikaw ba si Louie? Ate, bakit ka lumuhod sa kanya? Isang hampas lupa lang yan. Tumahimik ka. Ang pamilya Sun ng Zhejiang, sumusunod sa utos ni Nuno. Bumabati kay Young Master Lu. Naway mabuhay ang Young Master ng libu-libong taon. Young Master, ang aking kapatid ang unang nagkasala. May 1 bilyon sa card na ito. Pakiusap, Young Master, sa ngalan ng aking pamilya Sun. Patawarin mo siya ngayon. Young Master, tanggapin mo tong pera. Sa hinaharap, ang pamilya Sun ay magiging sunod-sunuran sa inyo. Narito ang 1 bilyon. Kulang ba ang pera para sa binata? Makakapagdagdag pa ang pamilya Sun. Pero bigyan niyo ako ng kaunting panahon. Bagaman ako ay mahilig sa pera. Kailangan ng pagpapakita ng attitude sa bagay na ito. Lumuhod at magsorry sa binata. Ete, baliw ka ba? Anong karapatan niya? Ako ang tunay na anak ng pamilya Son. Bakit ako magsusori sa isang hampas lupa? Lumuhod ka at magsorry. Magsorry ka sa akin. Ulitin ko, utos ito ng pamilya. Kung hindi ka magsusori, pag-uwi mo mamayang gabi, maaari kang maparusahan ng kamilya. Paumanhin. Marami na sigurong nasaktan ng kapatid mo, di ba? Hindi ka naman sa akin nakakita. Palisan. Pero, binata. Humihingi na ng kawat ang kapatid ko.
Bakit ganyan ka pa? Malubha ang kasalanan ng kapatid mo at ang pagpaparusa sa kanya ngayon ay kahabagan na mula sa binata. Dapat kayong magpasalamat. Salamat sa binata sa parusa. Umalis ka na. Ete, napalisan ako. Paano mo ako pinrotektahan? Paano ka makakapagpaliwanag sa mga nakatatanda sa pamilya pag-uwi mo? Wala akong magagawa. Anong walang magagawa? Isa lang siyang hampas lupa. Dapin siya at dalhin sa security team. Pwede siyang maging patay. Patay. Alam mo ba na ang pinakamalakas niyang sandalan ay ang patay? Ano? Nakarating ang pamilya Sun sa pinaroonan nito ngayon dahil sa aking ninuno, na City Lord sa Chansuan Realm. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng lolo niya doon? City Lord din. Hindi. Ang lolo niya ay isang hari. Ano? Naging hari na? Kaya pala kahit ano ay naging hari. Pero huwag mong kalimutan, Ete, ang iyong nobyo, ang pamilya Kin sa kabisera, ay hari rin. Sige na nga. Gagamitin ko ang buong katapatan ng pamilya Sun bilang puhunan para makahingi ng tulong mula sa pamilya Kin. Gao Qisheng. Pwede na siguro tayong mag-usap ngayon. Ang 10 bilyong utang sa pamilya Xiao. Ginoong Lu, bakit hindi mo sinabi noon na may ganyang koneksyon ka? Itong 10 bilyon. Ako si Gao Qisheng, ang desisyon ko, huwag ka nang magbayad. Parang hindi maganda yung wag magbayad. Pero ito, saktong-sakto, may 10 bilyon ako. Gusto ko ngayon na magbayad. Talagang ayaw ko. Gusto ko talagang magbayad. Edi, Sage na. Kasi nga may utang na ganito kalaki sa bawat 100 milyon na mababayaran ko dito. Iinom ako ng isang baso. May lason ang alak na to. May lason. Kaya nga may lason para kainumin kita. Huwag kang mahiya, halika. Huwag. Yung Master Lu. Napainom mo siya ng ganun karami, hindi kaya may mangyaring masama? Anong masamang mangyayari? May tao naman dito, di ba? Hoy, bakit nakatulala pa? Bilisan nyo, umalis na tayo, mamaya yung eksena. Hindi nyo pwedeng panoorin. Tara na, alis na. Hindi. Tulong. Luyi. Salamat ha sa nangyari ngayon. Wala yon. Sa totoo lang, kasalanan ko rin naman. Pero hindi kita pwedeng hindi tulungan. Tungkol sa pasasalamat, may naisip ako. Anong naisip mo? Di ko sasabihin. Hala. Baka gusto niyang gawin namin yon. Pero pwede naman siguro. Bahala na siya. Hayaan ko na lang. Totoo ba ang sinasabi mo, Prince Kin? Panginoon, totoo ang bawat salita ko. Ang mga tauhan ng traidor na si Luming, hindi alam kung saan nanggaling. Napakalaking pondo, at ilang mahiwagang sandata pa. Napakalaking pondo, gaano kalaki? Mga 10 bilyon-bilyong pilak, kahit papaano. At bukod pa riyan, pilak ng bangko ng langit at lupa. Ano? 10 bilyon-bilyon? Bangko ng langit at lupa? Ang mga inapo ko sa pamilya Kin, humingi sila sa akin ng tulong para supilin ang mga bandido. Pero hindi ko inaasahan na ganun kayaman ang mga tulisan na to. Talagang pinagpala ang aking angkan ng Kin. Sa mga susunod na araw, ang aming pamilyang Son. Asa na lang kami sa inyo, Prince Kin. Sex. Magdadala ako ng 10,000 kawal? Hindi, 20,000. Ako mismo ang papatay sa punong bandidong si Luming. Mga dukha, wala kayong karapatang manatili sa mundong Chansuan. Magsimula na ang pagmamartsa ngayon din. Panginoon, huwag po. Ang pagtataksil ni City Lord Son, kahit kasuklam-suklam, sumama na siya kay Haring Yama Kingguang. Malakas na ang kanyang puwersa. Nagtipon na sila ngayon ng 20,000 hukbo. Baka hindi ngayon ang tamang panahon para umaksyon. Nga, tama. Noong nag-aklas ako, ayoko nang kontrolin ng sinuman. Ngayon, panunuorin ko lang ba silang manggulo ng walang pakundangan? Hayaan silang mauna. Mamahala sa akin. Hayaan silang mag-aklas laban sa akin. Panginoon, sa kasalukuyan, sa lakas natin ngayon, hindi natin sila kayang talunin. Ang tunay na lakas ay nasa pag-iipon at taghahanda. Ako si Luming, nakatayo rito. Ang aking presensya ang nagpapangamba sa kanila. Wala akong pakialam kay Mayor Son na hamak. At kay King Guangwang na walang kwenta. Papatayin ko silang. Hanggang magkatay sa takot. Di na sila makikilala na magulang nila. Gawin na natin. Sige, gawin na. Lolo. Ano nangyayari? Baka may mental disorder si Louie. Anong lolo? Patay na lolo niya, di kaya. Magvi-video call siya sa lolo niya. Apo, bakit ka nakatawag? May problema ba? Naapi ka ba diyan? Sabihin mo sa lolo, tutulungan kita. Hindi po lolo, maayos naman ako dito. Salamat sa tulong mo sa malaking problema ko. Apo kita, syempre alagaan kita.
Sino kausap ni Louie? Baka nakakita ng multo. Rongyu, batiin mo lolo ko. Wag na. Anong takot? Lolo ko to, tumulong siya. Sa panliligaw, magiging asawa mo ako. Sa pamilya Lu, lolo mo na rin siya. Dapat magkakilala, tingin ka sa kamera. Baka may sakit sa utak si Louie. Sige na, tumulong naman siya. Gawin na natin. Titingin ako. Eto, tay tingin. Lolo. Magandang araw. Magandang araw, Lolo. Ayos, ang ganda-ganda mo, apo. Magaling ang taste mo, ito, unang pagkikita. Bigyan kita ng regalo. Ha? Pasalamatan mo lolo. Anong pasasalamat? Ay, nakalimutan ko, di niya ako nakikita. Bigyan mo siya ng jade pendant na ito. Sitch, magpapatay muna ako. May labanan dito. Labanan? Lolo, bakit palagi kang may labanan? Walang katapusan. Apo, di mo alam, ang mga tao sa Chansuan Realm ay ninuno ng mga tao sa mundo nyo. Pero limitado ang resources sa Chansuan, ang mga matatandang pamilya. Sinakop ang resources ng dalawang mundo. Nahihiya lolo mo. Ninuno natin sila. Huwag kang mag-alala, apo. Kasama ko ang mga ordinaryong tao. Siguradong puputulin ko ang kapalaran ng mga sinaunang pamilya at mayayaman na ito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para mabuhay. Kung hindi, magiging alipin lang kayo nila sa bawat buhay. Sige, lolo, maglalaban tayo. Yunat mo ang kamay mo. Saan galing ang agimat na ito? Binigay ito ng lolo ko sa'yo, di mo ba narinig? Binigay ng lolo. Di galing yan sa mga nasa ilalim. Malinis ba yan? Di ka pa man lang nakakasal, nandidiri ka na sa regalo ng lolo. Sabihin ko sa'yo, sa mundo na ito, ang agimat na ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. 10 bilyon? Personal na gamit ito ni Emperador Shi Huang. Yan ay dekalidad na batong hiyas, napakahalaga. Sabihing 10 bilyon ang halaga nito, ay mababa pa nga. Personal na gamit ni Emperador Shai Huang. Di ka naniniwala. Personal na gamit ni Emperador Shai Huang kasama ang selyo noon. Baka naman magnanakaw ng libingan ang lolo ni Louie. Ay, huwag naman. Kailangan kong payuhan siya. Ang ibig kong sabihin, hindi ba labag sa batas ang ginagawa ninyo? Siyempre, ang lolo ng aming Panginoon ay si Komandante Lu. Ang trabaho nila ay laging may panganib sa buhay. Magnanakaw nga ng libingan. Wag na nating gawin ito. Kapag nahuli tayo, gaano karami mo yan? Takot ka. Isang kasalanang parusang kamatayan lang naman yan. Ano nang ikinatatakot? Mga baliw, lahat sila baliw. Kailangan kong payuhan si Louie. Louie, di pwedeng payuhan natin ang lolo na tumigil. Huwag kang mag-alala, malaking bagay ang ginagawa ng lolo ko. Kung may malaking plano ang lolo, tutulungan ko rin siya. Di ba't nakikipaglaban siya? Di ba't naghahanap siya ng daan para sa mga ordinaryong tao? Kailangan ng kunin ng lolo ang kagamitan, mas nakaka-excite ito. Luming, ikaw pala, di ko inaasahang ikaw mismo ang darating. Gusto mo na bang mamatay? O susuko ka sa akin? Di ko balak na hayaang mabuhay ka pang umuwi. Nakakatawa ka. Nandito ako para kunin ang buhay mo. Upang pag-isahin ang Chansuan Realm. Luming, ang kapal na mukha mo. Nangahas kang magsalita ng kabastusan at maghimagsik, sumuko ka na. Kung hindi, puputulin ni punong lungsod kin ang hukbo mo. At sisirain ang lungsod mo. Yang hamak na taga-probinsya mong yan. Nagmamalaki ka pang hari. Yang asong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Nangahas kang tumahol dito. Mamaya, unahin kong kunin ang buhay mong hayo. Hoy, Panginoon, Panginoon. Kailangan nating mag-isip ng maigi. Huwag basta-basta. Di na ako makapaghintay pa. Kung hindi ko sisirain ang kayabangan niya. Sayang ang mga taon kong pinaghirapan. Kahit mamatay man ako, kukunin ko muna ang ulo niya. Panginoon, nagtipon sila ng 20,000 hukbo. Ang mga ito natin, baka itatagal ng ilang oras. Kailangan ng perpektong plano bago mag-aklas. Tama. 200,000 hukbo? Hindi ako matatakot sa kanila. Tingnan mo, General. Panginoon, ano ito? Bakit napakapambihira? Yari sa purong bakal, napakalaki, nakakatakot. Ito ay bulldozer. May likas na kapangyarihan, hindi kayang pantayan ng tao. Kahit ordinaryong tao ay makakapagpatakbo nito. Kayang gumiba ng bundok at magbukas ng daan. Pambihirang sandata pa sa pagtatayo at pagsalakay ng lungsod. Ito. Napakalakas. Halagang malakas. Panginoon, ano ito? Ito ay impact cannon. Panginoon, ang mga ito ay mukhang ordinaryong bagay. Sa panahon ng kapayapaan, maaring magamit. Ngunit ngayong may kalaban, epektibo kaya ito? Ano ang ikinatatakot mo? Labanan natin sila. Ano ang nasa ilalim ng upuan ni Luming? Bakit kakaiba? Hindi ko alam.
Ngunit napakabagal ng takbo, malamang hindi ito, kahangahangang sandata. Sa pinakamataas, isa lamang itong, bakal na baluti. Talaga? Kung hindi kayo naniniwala, mahal na hari. Ako ay handang putulin ang ulo ng hayop na ito para sa inyo. Mabuti, dalhin ang kabayo. Luming, matandang taksil, ibigay mo ang buhay mo. Sugod. Qin Guangwang. Natalo ka. Ako ay sumusuko. Sumusuko ako. Tutu, sa kasalukuyang pagkatalo. Kailangan kong iligtas muna ang buhay ko at pagkatapos ay magplano ng husto. Sa buong buhay ko bilang kawal, sa wakas ay nakakita ako ng tunay na pinuno. Kung hindi mo ako itatakwil, nais kong tanggapin kayo bilang aking ama at maglingkod ng buong puso. Anak kong si Qin Guangwang. Tumayo ka. Ngayon, ako na ang... Sandali lang. Pwede bang hingin muna ninyo ang opinion ko? Tumahimik ka. Sabay na kaya tayo? Panginoon, maghanda ka agad ng altar. Kailangan kong makipag-usap sa aking mga apo. Kailangan na matinding aksyon ngayon. Hukayin natin ang libingan ni Luming, upang siya ay maging multong walang tahanan, at hindi na muling maipanganak. Sundin ang utos. At ipaalam sa 28 na pinuno, na ang rebelde si Luming ay naghahangad maging emperador. Dapat siyang parusahan. Pakiusap, agad na magpadala ng mga sundalo ang 28 na pinuno, upang labanan si Luming. Panginoon, kung napapasyahan na natin hukayin ang libingan, bakit pa natin kailangang tawagin ang 28 na pinuno as malakas? Hindi ba mahali-hali sila sa ating mga pakinabang? Ang paghuhukay sa libingan ay tiyak na mapapansin ni Luming. Kailangan kong pigilan siya sa Celestial Realm, upang hindi niya ito mapansin, at masiguro ang kaligtasan ng aking mga apo. Matagumpay na naisakatuparan ang paghuhukay ng libingan. Sumusunod sa utos, Luming. Hindi ba't gusto mong maghari? Apag-aw na ng iyong paghahari. Iyan din ang sandali ng iyong pagkawasak. Apo. Lolo, Mabuting apo. Magandang araw ngayon. Hulaan mo. Naupo na sa trono ang lolo? talaga? Napakaganda naman noon. Ang pulang karpet, ang mga opisyal at kawani. Ang tronong dragon. Panoorin mo ito. Apo, tingnan mo ito. Lolo. Lolo, anong nangyari sa'yo? Masama, may gustong galawin ang pundasyon ng lolo. Magmadali ka sa harap ng libingan ng lolo. Lolo, Anong nangyari? may gustong hukayin ang libingan ng lolo ko. Ulat, masama ang balita, Panginoon. 28 Panginoong mandirigma. Ang sabay-sabay na sumugod sa lungsod. Malapit na sa pintuan ng lungsod. Muling magsiyasat at magulat. Opo. Malaking gago, hinadlangan mo ang magandang araw ko. Ngayon, talagang huhulihin ko ng buhay ang mga putanginang ito. Tumigil ka. Louis, napapanahon ang pagdating mo. Mamaya, ilalagay kita. Kasama ng lolo mo sa isang kabaong. Suntian, gusto mong mamatay, no? Louis, tanga ka ba? Di mo pa nakikita ang sitwasyon? Kung gayon, bibigyan kita ng gusto mo. Huwag. Ano na kondisyon mo? Sabihin mo. Louis, di ba't matapang ka? Ngayon, putulin mo ang iyong dalawang kamay. Tapos gumapang ka rito at magbigay ng 3 malakas na pagyuko. Pag-isipan ko, kung iwanan ko na natitirang kaluluwa ang lolo mo. Lakas ng loob. Ano mo nakakausap ang binata ng ganyan? Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, guguhoin ko ang libingang ito. Louis, narinig mo ba? Magmadali kang lumuhod. Ulat, Panginoon, nalusob na ng kaaway ang pintuan ng lungsod. At paparating na rito. Ano? San Pao? Magmadali kang tipunin ang mga tropa at hapin agad ang laban. Opo. Panginoon, masama ang balita. Nasira ang aming imbakan ng armas. Louis, binigyan kita ng pagkakataon, pero di mo rin nagamit. Ayaw mo pa ring lumuhod? Kung gayon, ako na ang. Luluhod ako. Binata, huwag. Para sa lolo ko, kailangan kong lumuhod. Luming, huwag kang masyadong magala. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ikaw pala ang may pakana. Isang hamak na magsasaka ang naging hari. Saan mo kami ilalagay, mga mayayaman? Sasabihin ko sa iyo, ang mga mahihirap ay mga hampas lupa. Hindi na kailanman ahon. Anak kong Kinwang, ganoon ka ba kakumpiyansa na matatalo mo ako?
Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Ngayon, papatayin kita. Nakita nyo ba, mga ganda? Ito ang lalaki nyo. Isang hamak na magsasaka lang. Louis, gumapang ka sa akin. Paang aso. Louis, mukha ka na talagang patay na aso ngayon. Ngayon, isang malambing na pagtulak lang. Pumputok na ang buong pamilya mo. Tigilan mo yan. Kung ayaw mong mamatay sila, pakawalan mo ang kapatid ko. Louis, ang galing mo. Louis, Lola, ang tapang mo. Kung may lakas ka, halika asuntukin mo ako. Hambog, nagmamalaki ka pa sa binata. Huwag mong kalimutan. Ang ninuno ng inyong pamilyang Sun ay tauhan pa rin ng komandante. Kung magmamalaki ka pa sa binata, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakumbaba. Magpakumbaba? Sa likod ng pamilyang Son ay ang pamilyang Qin ng kabisera. Ngayon, ang ninuno ng pamilyang Qin ay dala ang 28 Panginoon. Pasalakayin ang lolo mo. Sa pagbilang ng oras, dapat ay nadakip na ang lolo mo. 28 Panginoon. Ang daigdig ng Tiansuan ay hindi pa kalanman ganap na napag-isa. Ang 28 Panginoon ay may kani-kanilang nasasakupan. Palaging hindi nagkakagulo, ngunit pawang mga taong walang ambisyon. Ngayon, ang komandante ay mayaman at makapangyarihan. Gusto rin nilang makihati sa yaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin napag-isa ng lolo ko. Mukhang kailangan pa niyang magsikap. Ang sandigan mo ay ang lolo mo. Ngayong bumagsak na siya. Louis, dati iginagalang kita. Dahil iniisip ko ang kaligtasan ng ninuno ng pamilyang Sun. Ngunit ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Dadalhin ko kayong lahat sa bilangguan. Ginang Son, pakiusap. Ang manugang kong lalaki ay walang alam. Mangyaring patawarin mo na siya. Xiao Yuanshan, ano ka ba? Pagkatapos kong patayin itong batang ito, ang susunod ay ang pamilyang Xiao ninyo. Ate, huwag nang mag-aksaya ng oras. Kumilos na. Tigilan mo yan. Sino ka? Ah, si Kapitan Son pala. Ako'y walang kaanong kakayahan. Si Leon Fee ng pamilyang Lee, lalawigan ng Zhejiang. Ah, pala si Young Master Lee. Matagal na kitang inaabangan. Ay, huwag kang magpakumbaba, Miss Son. Ngayong araw, nandito ako para magpamana sa pamilya Chiao. Pero hindi ko inaasahan na. Dinala mo rito ang mga nakatatanda. Miss Son, maaari bang bigyan mo ako ng isang pabor? Palayain mo sila? Ito. Ang pamilya Lee ng Zhejiang, kahit hindi kasinyaman ng pamilya Qin sa kabisera, ay isa pa ring mayamang pamilya sa Zhejiang. Hindi magandang magalit sa kanila. Bigyan na lang natin ng mukha si Young Master Lee. Maraming salamat. Mukhang hindi pa dapat mawala ang pamilya Xiao. Palayain siya. Nakita mo na, sa huli, ang makakapag-ayos para sa pamilya Xiao ay si Young Master Lee pa rin. Si Louis, isang malas lang yan. Fifi, Bakit? Sa tingin ko, tama si Fifi. Si Louis nga, isang malas lang yan. Sa tingin ko, malamang isang manloloko yan. kalokohan. Sinabi mismo sa akin ng ating ninuno. Si Young Master Lu ay isang tunay na bayani. Paano siya magiging manloloko? Ninuno, ang ninuno mo, ilang taon na bang patay yun? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Gusto mo pa bang makinig sa salita ng isang patay? Ito, sex na. Dahil wala namang kinalaman ang pamilya Chiao. Palayain na lang natin sila. Pero itong batang to, gusto kong putulin ang kanyang dalawang binti. Sandali. Miss Son, para sa pangyayaring ito ngayon, isaalang-alang mo na rin ang mukha ng aming pamilya. Kalimutan na lang natin ito. Young Master Lee, anong sinasabi mo? Bakit mo siya pinagtatanggol? Tumigil ka. Bayaw, ikaw ba si Liking Shan? Ang lolo. Ikaw ang ika-negatibo 73 na pinuno ng pamilya Lee, si Yunfei, di ba? Ngayon, ang swerte ng pamilya Lee ay halos maubos na. Kung hindi tayo kikilos para ayusin ito, baka tuluyang mawala ang pamilya Lee. Ano? Ako ay dating alkalde sa Chansuan Realm, pero dahil nagalit ako kay Commander Lu, ngayon, kami ay halos mawawala na. Kung wala kaming proteksyon, ang pamilya Lee ay unti-unting hihina. Ano ang dapat nating gawin? Narinig ko na ang apo ng pamilya Lu ay nasa Zhejiang ngayon. At mukhang napangasawa pa ang apo ng pamilya Chiao. Dapat mong, huwag kang mag-alala, ninuno. Papatayin ko si Louis at wawasakin ko ang pamilya Chiao. Hangal, ang lolo niya ngayon ay napakamakapangyarihan sa Tiansuan. Kung papatayin mo siya, maaga lang siyang makakarating sa Tiansuan para magpakasasa. Pero kapag namatay tayo, talagang patay na tayo. Ano ang dapat kong gawin? Walang utak. Siyempre, gawin mo ang lahat para makisama sa kanya. Hindi ba ikaw din ay mag-asawa ng isang babae mula sa pamilya Chiao? Di ba't yan ang perpektong pagkakataon? Tandaan, kahit anong halaga ang gugulin. Pa humingi ng tawad sa apo ni General Lu. Bakit ka ganyan ka, formal?
Kuya, dati ang pamilya namin, ang mga ninuno ng Lee, ay may mga pagkakamali. Sana ay magsalita ka na mabuti para sa mga ninuno ng pamilya Lee. At tatawarin sila sa pagkakataong ito. Hindi, ikaw ang unang bumitaw. Ikaw ang unang pumayag. Hindi mo pa nga sinasabi kung ano ang problema. Paano ko matutulungan ang mga ninuno mo? Bahala na, basta tinawag na kitang kuya. Kung gusto mo, tumango ka lang, pumayag ka. May sira ba sa utak tong taong to? Sige, papayag ako, tumayo ka muna. Salamat, kuya. Mula ngayon, kuya, ako'y aso mo. Kung sabihin mong pumunta sa kanluran, hindi ako lilingon sa silangan. Kung sabihin mong humawa. Tama na. Masosolusyonan ba to? Kuya, ako na ang bahala dito. Binibining Son, ang nangyari ngayon, kahit anong hidwaan ng pamilya Son. At ng kuya ko, sa totoo lang, ipinagtatanggol ko siya. Ikaw lang. Ako lang. Ang lakas ng loob mo. Ginungkin, dumating ka na. Sino si Louie? Ginungkin, siya yun, siya talaga. Ay, si Ginongkin pala. May kinalaman din ba si Ginongkin dito? Bigyan mo naman ng mukha ang pamilya Lee. Ano ba ang pamilya Lee? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, wawasakin ko ang buong pamilya Lee. Ikaw si Louie. Ano? Lolo mo'y isang hamak na magsasaka. Nangangarap ang maging emperador. Kayong mga dukha at ulubi, dapat kayong maging aso namin magpakailanman. Ngayon, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Baka sakali, may iwan pa kita ng buong katawan. Wala na. Dumating pa ang pamilya Kin mula sa Zhejiang at Kabisera. Tumahimik ka. Louie, tingnan mo kung sino pa ang asahan mo ngayon. Kahit ang Diyos mismo ang dumating, hindi kanya maililigtas. Walang hiya. Sa harap ng binata, nagwawala ka pa. At dinungisan mo pa ang Panginoon, papatayin kita. Binata pa? Panginoon, baka hindi nyo pa alam, ang mga ninuno ko ay nakipag-alyansa sa 28 Panginoon para durugin ang lolo mo. Nahamak na magsasaka, gawing walang saysay ang maliit na grupo ng lolo mo. Magpakailanman. Talaga naman, saan mang mundo, hindi mawawala ang mga ganito. Mga taksil at traidor. Mabuti na lang nauna ako. Nag-ipon ng mga armas para sa lolo. Inguangwang, hindi mo ba sinabing wawasakin mo ako? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na armas. Inguangwang, hayop ka. Akala mo ba wala na akong natitira? Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Pinagsama-sama mo ang 28 pangkat ng mga pinuno. Kaya hindi na ako mahihirapang mag-isa-isa. Ang angka ng Kin, wala namang away sa pagitan natin. Pero ikaw ang nanggulo. Kung hindi dahil sa inyong angka ng Kin, baka mas matagal ko pang pinabuhay ang buhay mong ito. Ngunit, ikaw mismo ang pumunta sa tambakan ng dumi ng angka ng Son. Kaya huwag mong sisihin ang lolo kong si Lu sa pagiging walang awa. Ang buhay ng angkan niyong Kin, akin na ito. Kunin ang buhay ng angkan namin? Ang aming ninuno ay si Qin Guangwang, isang makapangyarihang pinuno sa daigdig ng Tsuan. At ang lolo mo, malapit nang maging bilanggo. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Masamang tao ka, tumahimik ka. Ang aming Panginoon ay mapalad at laging nakakaligtas sa panganib. Ang mabuting tao ay laging nakakaligtas. Pero ang lolo mo ay isang dukha. Walang alam sa mundo. Hindi marunong rumespeto. Hindi alam kung ilang mata meron si Prince Ipkin. Nga, Qin Shao. Patayin ang mga ito, pati na ang mga dukhang iyon. Qin Shao, ako na ang bahala sa mga ito. Hindi sila dapat mamatay ng madali. Dadalhin ko kayong lahat at pahihirapan ng 20 taon upang tapusin ninyo ang inyong buhay sa madilim na kulungan. Six, Qin Shao, iwan mo sa akin ang mga babae. San Shao, hindi ka ba naparalisa? Bakit interesado ka pa rin sa babae? May mga hayop ako sa bahay, hindi ba? Magalit kayo ng walang magawa. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa inyo ngayon. Hoy, naniniwala ka talaga sa sinabi ng Kin na yan? Paano kung nabigo siya? Nabigo? Ang 28 pangkat ng mga pinuno, may 1,000,000 hukbo. Kahit gaano kalakas ang lolo mo, kayang durugin. Ng mga dukhang iyon ang lolo mo. Baka ngayon pa lang ay nakaluhod na ang lolo mo at nagmamakaawa. Mahirap payuhan ng taong gusto ng mamatay. Hindi ko maintindihan sa panahon ng teknolohiyang ito. Sa labanan, dami pa rin ng tao ang basehan. Kung hindi dami ng tao, kakaunti ba? Kakaunti kayo? Naku, natatakot ako. San Shao, San Shao. Lolo, Mabuting apo, ang saya, ang galing. Mabuting apo. Ang mga misil na iniipon mo pa sa lolo ay napakalakas. Ilang putok lang, ang 28 pangkat ng mga pinuno at 1,000,000 hukbo. Wala man lang natira kahit durong. ang galing, di ba? Hoy lolo, di na kita kakausapin. Ayusin ko muna tong mga salot na to. Magtitipon ako ng matitibay na gamit para sa'yo. Ano, natulala ka ba sa takot? Bigla-bigla ka na lang nakikipag-usap sa isang sirang kahoy. Hoy, baka naman ginagamit mo tong sirang kahoy na to. Pa makausap ang lolo mo?
Sage, ngayon araw ng pag-akyat sa trono ng lolo. Ginawalang saya ng mga salot na to. Ang aw ng lolo, huwag mo silang patawarin basta-basta. Tutuloy na ang lolo sa pag-akyat sa trono. Nakuha. Sabi ko sa'yo na ayos na sa panig ni Lolo. At ngayon, sinimulan na niya ang pag-akyat sa trono. Talagang lolo ang lolo. Signal? Signal? Hoy lolo, tulungan mo ako. Lipulin tong mga gago na to. Santian, paulit-ulit mong insulto ang batang Panginoon at ang Panginoon. Ngayong araw, lipulin ang buong angkan ng Sun. Magpakailanman silang hindi mabubuhay muli. Kumuha lang ng sirang kahoy, magsalita ng ilang segundo. Gusto mo nang lipulin ang buong pamilya. Ano, mga artista ba kayo? Yung palabas na to. Ayos na ayos ang pagkakagana. Sirang kahoy nga naman, para sa mga ninuno ninyong. Walang alam, di man lang alam kung ano ang Turiang Communicator. Ay talaga. Ang ninuno ng aming pamilyang Kin ay isang prinsip na namuno sa Thousand Year Realm ng Datsuan. Anong hindi niya nakita? Yung tinatawag na Turiang Communicator na 2. Ni hindi niya narinig. Baka naman kayong mga dukha. Ang gumawa-gawa niyan? Hoy, tama na. Ayaw kong makipag-usap sa inyong mga. Walang alam, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang iyong ninuno ay nakipagsabwatan sa 28 prinsipe at lahat sila ay lipol na. Kasama ang iyong ninuno, payo ko sa'yo, mag-ipon ka na. Ng kabutihan, kung hindi, sa kabilang buhay, magdurusa ka sa matinding parusa. Walang alam, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano nakikipag-usap ang aming pamilyang Kin sa dakilang ninuno. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano. Hihiwa-hiwain ng dakilang ninuno ng pamilyang Kin ang iyong lolo. Mga tao, ihanda ang altar para sa pag-alay sa mga ninuno. Mabuhay ang emperador ng 10,000 taon. Mabuhay! Tumayo na, salamat sa kamahalan. Ngayon, hindi na ako. Nalupig ko na ang 28 prinsip. Ang susunod, lulusubin ko ang bansang Hapon para maalala nila ang lasa ng malalaki at matatandang lalaki. Pangpang-Panginoon, paano pakikitunguhan si Haring Kinguang? Gamitin ang Demon Slaying Blade. Hindi, Panginoon, hindi, Ama, nadaya ako. Naniwala ako sa kasinungalingan ng mga taksil. Ikaw ay mapagpatawan. Patawarin mo ako ngayon, hindi na ako ulit. Anong ginagawa niya? Pagsamba sa mga ninuno, ang angkan ng Kin sa Chansuan Realm ay may malaking impluensya. Kung handang magbayad ng sapat na halaga, may bubukas ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo para makipag-usap. Grabe naman yan. Grabe! Ang pakikipag-ugnayan sa Chansuan Realm ay nangangailangan ng napakataas na halaga. Ano sa palagay mo ang insenso na ito na aking isinuksok? Ito ay pinakamahusay na insenso na gawa sa Golden Nanmu Wood. Insenso. Ama, ang karaniwang insenso ay gawa sa panloob na balat ng elm tree at sa ordinaryong materyales tulad ng bletilla. Ang insenso ni Qin Shao ay gawa sa Golden Nanmu Wood na naglalaman ng mahigit 100 mahahalagang sangkap tulad ng saffron at moss. Mga ignorant, paano malalaman ng mga hamak na tulad ninyo ang mga paraan ng angkan ng Kin? Ang maliit na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Mali, 2 bilyon. Ang laki ng ginastos, 2 bilyon. At hindi pa sapat para sa pagsamba sa mga ninuno, alagang maluho. Kapag ako'y nag-aalay, 2 kandila lang ang sinusindihan ko. Hindi ka masyadong kabaya yun. Ikaw ang Panginoon, ang katawan mo'y napakahalaga. Okay lang ang 2 kandila. Ninuno ng angkan ng Qin, ako si Qin Fei. Ngayon ay humihingi ng pakikipag-usap sa inyo. Makikita ba talaga ang mga ninuno sa pagsamba? Hindi ko alam. Mga ignorant, mga hamak na tulad ninyo. Paano malalaman ang mga paraan ng angkan ng Kin? Ang simpleng pagsamba at pakikipag-ugnayan sa mga Diyos ay karaniwan lamang. Mayroon pang iba na nakakapagpadala ng mga bagay mula sa Chansuan Realm. Makakakuha rin ng mga bagay mula sa Chansuan Realm? Siyempre. Nakikita mo ba? Ang barya na ito ay hiniram mula sa langit. Isang Buddhist coin na nagkakahalaga ng 10 milyon. Isang napakahalagang kayamanan. Ito kaya ang maalamat na Chansuan Fu Coin? Sinasabing ang isang barya nito ay makapagpapahaba ng 1 taon sa buhay ng isang mortal. May kaunting kaalaman ang angkan ng Li. Ang isang Fu coin na ito ay makapagpapahaba lamang ng 1 taon ng buhay. Ngunit kung makakuha ka ng maalamat na Phoenix Pendant, makakapagpahaba ito ng 20 taon. Isang Fu coin lamang, walang kabuluhan. Meron ka ba? Siyempre wala ko. Wala ka pala. Bakit ka pa nagsasalita? Wala ako. Ngunit meron siya. Ako, Ipakita mo ang regalo sa iyo ni Marshall. Ipakita mo sa lahat. ito ba? Ito ay Phoenix Pendant mula sa Chansuan Realm. Paano ito nangyari? Kahit sa Chansuan Realm, ito ay napakahalaga. Ikaw, isang babae mula sa maliit na angkan. Paano mo nakuha ito? Apo, saan mo ito nakuha? Hindi ko alam, binigay sa akin ni Louie. Kahit ang Phoenix Pendant ay kaya niyang ibigay sa iba, ang Louie na ito, talagang hindi pangkaraniwan. Mabuting manugang. Hindi, ito ay galing sa lolo ko. Anong silbi sa iyo ng Jade Pendant na ito? Kapag lumabas na ang mga ninuno ng pamilya Qin,
malalaman mo na ang agwat sa pagitan natin. Pakiusap, mga ninuno, magpakita kayo. Ano ang nangyayari? Inihahayag ko sa inyo, Your Majesty, ang mga inapo ko. Parang may seremonya ng pagsamba sa mga ninuno. Hindi ko alam kung dapat ba silang makita. Dahil tinawag mo akong ama, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Makipagkita ka sa kanila at ipagpaumanhin nila sa aking apo. At maghanda na sila sa huling hantungan. Salamat, Your Majesty. Ang nagkasala ay alis muna. Huwag na mag-abala. Dito na lang makita. Hindi ba ito angkop? Bakit hindi angkop? Natatakot ang nagkasala na baka hindi kilala ng aming mga inapo ang pangalan ng inyong kamahalan. At baka kayo ay magalit. Dito ko gusto na magkita kayo. Dito magkita. Opo. Pakiusap, mga ninuno, magpakita kayo. Ninuno, ano ang nangyari? Bakit mo ako minamadaling tawagin? Ninuno, ang apo ni Luming na hamak na tao. Si Louie, sinabi niya na kayo at ang 28 mga Panginoon ay nabigo sa paglusob kay Luming na taksil na ito. Ito ay isang malaking katatawanan. Nakita ninyo, nagalit ang ninuno. Apos na kayo, kasama ang inyong mga dukhang ninuno. Tapos na kayong lahat. Mahina ang signal dito. Bababa na muna ako. Ninuno, ano ang nangyari? Dati, hindi naman nababali ang seremonya ng pagsamba. Ngayon, bakit sinabi ng ninuno na mahina ang signal? Mayroon bang internet doon? Yung Master Kin, ano ang nangyari sa ating ninuno ngayon? Ang aking ninuno ng pamilya Kin ay may mahalagang gawain. Ngunit ang aking pamilya Kin ay malaki at malalim ang ugat. Kahit hindi gamitin ang kapangyarihan ng ninuno, ay ang kaya kitang lipulin. Madali lang. Hintayin mo, maghahanda muna ako. Sinuntok mo ako? Handa ka ng ina mo. Matagal na kitang ayaw. Ano ang meron sa pamilya Kin? Magaling ang Kin? Mayaman ka lang, ano? Matagal na kitang ayaw. Hindi ko akalain na napakalakas ng pamilya Kin. Kahit ang gobernador ay sumusunod sa kanila. Yung Master Lu, ako si Xiaolong. Isang hamak na gobernador ng Hanqing. Ngayong nagdala kita, yung Master Lu, ay isang malaking biyaya sa akin. Sana sa hinaharap, may pagtaguyod mo ang aming pamilya Xiao. Kay Ginoong Lu. Napaka mapagkumbaba naman ng pagsasalita ng gobernador. Gobernador, ano po itong ginagawa ninyo? Huwag mo akong tawaging gobernador. Wala akong kapitan ng pulisya na tulad mo. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Mula ngayon, inanggal ka na sa pwesto. Ano? Ako? Xiaolong, sasabihin ko sa'yo. Ako si Sun Tzu, hindi ko naman hinahangad ang posisyon mong kapitan ng pulisya. Ginoong Qin, tulungan ninyo po ako. Xiaolong, matandang yan. Ano ba ang ginagawa mo? Pinapunta ka ng ninuno ng aming pamilya para hanapin ang mahirap na ito. At hindi pa magsipsip sa iyo, Qin Fi. Ang lolo ni Ginoong Lu ang nag-isa sa Chansuan Real. Samantalang ang ninuno ng angkan ninyong Qin ay isang bilanggo lamang. Payo ko sa iyo, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pag-isipan mong mabuti kung paano humingi ng tawad at kahabagan kay Ginoong Lu. Sinabi mong ang ninuno ng angkan naming Qin ay isang bilanggo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano mamamatay sa digmaan ang mga hamak na angkan Lu, inyong kamahalan. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Buong angkan King sa mga susunod na buhay. Maglilingkod po kami sa inyo ng buong puso. Parang mga hayop na naglilingkod. Kung gayon, magpaliwanag kang mabuti sa iyong mga inapo. Ninuno ng angkan Kin, ako si Qin Fi. Isang hamak na inapo. Muling humihingi ng pakikipag-usap sa inyo. Transmisyon ng imahe. Cross-realm transmission. Isang business gamitin. Cross-realm transmission na nakakahalaga ng daan-daang tile. Mukhang ang ninuno ng angkan Kin ay nagtagumpay sa paglusob sa taksil na si Luming. Ninuno. Damit panghari. Naghari na kaya ang ninuno ng angkan naming Kin? Tama. Ang ninuno ng angkan naming Kin ay may malakas na hukbo. Kapag namatay ang lolo ni Louie, magiging sa angkan Kin na ang trono. Binabati kita, ninuno. Ako si Qin Fi, isang hamak na inapo. Nais kong batiin ang ninuno ng angkan Kin. Naway maghari ng 10,000 taon. Naku, hindi kaya natalo ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa Panginoon at sa regalong ipinadala ng binata. Ninuno. Ginoong Qin, baka nagkamali ka ng pinagluhuran. Paano kung hindi ang ninuno ng pamilya ninyo ang sinasamba mo, kundi ang lolo ko? King Guangwang, gusto mong maghari? Inyong kamahalan, may pagkakamali po. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ambisyoso ako ngunit walang kakayahan. Hindi ako karapat-dapat sa titulong emperador. Ang inapo mong ito, tinawag ka pang maghari ng 10,000 taon. Kung gusto mo, uhubarin ko ang damit pangharing ito at ibigay sa iyo. Wala po akong kasalanan, inyong kamahalan. Wala palang kasalanan? Kung gayon, magpaliwanag kang mabuti sa iyong mga inapo. Ngunit kung hindi maganda ang paliwanag mo, ang buong angkan Kin at lahat ng inapo nito ay mapapahamak. Opo. Ang ninuno ng aming pamilya ay naging emperador na, samantalang ikaw ay isang bilanggo. Anong kaapatan mo para magsalita sa akin ng ganyan? Paano naging hindi ito ang ninuno ng angkan naming Kin?
Ito ba ang lolo mo? Ninuno, naalala ninyo pa po ba ako? Ako si Kinfi, ang susunod na puno ng Angkan Kin. Ikaw pala si Kinfi. Kung ganoon, huwag ka nang maging susunod na pinuno ng Kin family. Ang ibig mo bang sabihin, diretso na akong magiging pinuno? Kinfi, maraming salamat to, Ninuno. Siguradong papatnubayan ko ang pamilya at ang lahat ng miyembro nito tungo sa kasaganaan. Lumuhod ka. Nagdala ka ng malaking problema, alam mo ba? Ano ang ibig mong sabihin? Dahil naging emperador ka na, tiyak na ang aming Kin family ang aakyat sa trono. Anong problema ang pinag-usapan? Tumigil ka. Sa buong buhay ko bilang Kin Guangwang, aso ako ng emperador. Habang buhay na aso ng emperador. Ninuno, ano ang sinasabi mo? Mga salitang parang hayop. Kin Guangwang. Gusto mo talagang maging emperador? Kagalang-galang na emperador, nagkakamali po kayo. Ang aking ina po mula sa Kin family. Siya ang nawalan ng bite. Ninuno, ano ang sinasabi mo? Paano ako nawalan ng bite? Sabi ko nawalan ka, inawalan ka. Ninuno, baka naman, sinasakal ka ni Luming? Ninuno, huwag kang kabahan. Hindi ba kinakalaban siya ng 28 na daang mga Panginoon? Sandali lang, apo, bihagin ko si Louie. Kapag siya ay kumilos, agad kong papatayin si Louie. Maglakas loob ka. Ninuno, sa lakas ng aming Kin family. Ang pagpatay kay Louie ay walang kabuluhan. Gusto mo ba akong mawalan ng tuluyan? Basta't ang 28 na daang mga Panginoon ay masira ang pintuan ng lungsod. Ikaw ang unang magkakaroon ng tagumpay. Pagkatapos, ang aming Kin family ay magiging maunlad pa ng 1,000 taon. Tumahimik ka. Mga 28 na daang Panginoon lamang? Hindi. Ang 28 na daang mga rebelde ay maglalaho ng paang uso. Paano yon posible? Hindi pa kayang patayin ng 28 na daang Panginoon ang isang hamak na tao. Paano hindi posible? Ang kagalang-galang na emperador ay napakalakas at walang katulad. Ang pagwasak sa 28 na daang mga rebelde ay madali lang. Hindi pa dapat ngayon na, habang maganda ang pakiramdam ng emperador, ay lumuhod ka at humingi ng tawad upang humiling na mabilis na kamatayan. Kin Guangwang, tapos ka na? Mabuti. Kung gayon, mawala ka na. Ninuno. Mukhang ang iyong sandigan ay wala na rin. Kahit wala na ang aming ninuno ng Kin family, sa lakas ng aming Kin family, kaya pa rin kitang patayin at isama ka sa aking libing. Hindi mo pa rin nauunawaan ang iyong kalagayan ngayon. Sa utos ng langit, ang mga pamilyang Qin at Son ay walang paggalang sa Diyos. Nagdala ng kapahamakan sa mundo at walang pakundakang kumitil ng buhay. Napakalaki ng kasalanan. Ang lahat ng miyembro ng mga pamilyang Qin at Son ay ipapadala sa Tianzuanji bilang mga alipin. At hindi na muling mabubuhay magpakailanman. Lolo, labas ka, may bagong kagamitan ka. Ay, apo ko, anong kagamitan na naman ito? Nga pala, huwag mong sunugin ang pera. Ngayon sa Tianzuanji, dahil sa kasunod mo, tumaas na ang presyo ng bilihin. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng bagong kagamitan ngayon. Bagong kagamitan? Anong klaseng kagamitan? Katyusha Multiple Rocket Launcher. Hindi na nababagay yon sa iyong katangian, Lolo. Kung ganon, ano iyon? Tingnan mo. Ano ito? Nakalimutan mo na ba, Lolo? Itong maliit na bola ay tinatawag kong Big Ivan. Tinatawag din itong Tsar Bomba, may lakas na katumbas ng 170 milyong toneladang miyandi. Kasi di ba? Ito, hindi natin kailangan ito, di ba? Alam mo naman na hindi mapayapa ngayon ang ilang mga bansa sa paligid natin. Gusto kong gamitin mo ito para alisin ang ilang maliliit na bansang iyon. Para maipakita natin ang ating kapangyarihan sa kanila. May punto ka. Kamahalan, napakabuti ng prinsep. Bakit hindi natin payagan ang prinsep na makita ang iyong kaharian ngayon? AMM, may punto ka. Lolo, hindi ako pumayag dyan. Lolo, hindi rin ako pumayag. Kung ganon, umuwi na kayong lahat. Opo, sumusunod po kami. Oy, Big Ivan. Lolo,